Eto na, Sir Randon, ang request nyo na si Suzuki Smash. Good morning mga kabiyahe. Nandito tayo muli sa Motorlandia, Molino Tres, Bacoor, Cavite. So, pagbibigyan natin mga kabiyahe yung ating isang subscriber na si Sir Randon, i-feature daw natin yung Suzuki Smash. Ito na, Sir Randon, ang request nyo na si Suzuki Smash. So, andito na nga mga kabiyahe, si Suzuki Smash 115. So, para sa'yo, Sir Randon, ito na rin yung request mo. At umpisa natin sa presyo. So, yung Smash disc po na carburetor, ang presyo po niya ay 70,600. At yung Smash drum naman ay 66,300. Yan po yung mga carburetor. At yung sa FI naman natin mga kabiyahe, ang presyo niya 74,300 pesos. At sa drum naman, 69,300 pesos. Yan po yung presyo para sa dalawang kategorya niya na carburetor at sa FI. Kung kukunin naman natin mga kabiyahe ng installment, yung ating carburetor ay merong down payment na yung ating drum brake 6,200. At yung isa naman, 5,900. Yun po yung sa ating carburetor. At sa FI natin, dalawa rin ang down payment niya kasi magkaiba po nga po yung drum brake at disc brake. Ayan. So, yung disc brake natin, 7,000. So, yung drum brake natin, 6,200. At sa 1 year naman, para sa ating disc brake na carburetor, 6,820. Sa drum brake naman natin, na carburetor, 6,340. Sa FI naman natin, na disc brake, 7,100. Sa FI natin na drum brake, 6,680. At sa 2 years naman, mga kabiyahe, sa carburetor natin na disc brake, 4,020. Sa carburetor uli natin na drum brake, 3,740. At ito naman sa FI. Sa FI natin na disc brake, 4,170. At sa FI natin na drum brake, 3,920. At sa 3 years naman, mga kabiyahe, carburetor disc brake, 3,080. Carburetor drum brake, 2,870. At sa FI naman, 3,190. Disc brake yan. At sa drum brake na FI ay 3,000. So yun mga kabiyahe, yung presyo ni Smash. At ikutan muna natin si Smash 115 para makita ninyo yung appearance. Ayan, naka-mag-wheel tayo dyan. Ayan, black at 5 stem ang ginamit. Makakapal. Dito sa bearings, may decals, Smash. At naka-glossy black tayo dito mga kabiyahe ha. At combination na white. Pagdating dito sa likuran, may naka-decals na sport underbone, Smash. At white tsaka red ang ginamit na kulay. Dito sa likuran, makikita natin dito yung fender na kagaya pa rin ng dati. At dito pa rin yung susian para buksan ang ating underseat. At yung ating exhaust na kagaya pa rin ng dati. At may heat guard tayo dyan na metal at naka-chrome. Ayan yung ating kickstarter. Smooth ilabas yung kanyang kickstarter. At yung crankcase niya na naka-glossy black din. At naka-emboss yung Suzuki. At pagdating sa braking system niya dito sa unahan, ito nga ay naka-disc brake na malapad, D8 at naka-piston caliper tayo dyan, single at Nissin ang tatak. So ayan mga kabiyahe, yung headlight natin dito, gumagamit tayo dito ng bulb type at glossy black yung kanyang pinaka-cover. Ayan. At dito sa baba, meron tayo dito makikita mga decals na Smash nga at may naka-emblem na Z which is logo ng Suzuki. At dito sa baba, sa kanyang fender, parehas din yung kanyang kulay, glossy black. At doon, naka-extend siya dito sa likuran na naka-matte black. Wala siyang mga kabiyahe, wala siyang pintura. Ito yung kanyang telescopic fork suspension na naka-silver at glossy din. Pagdating naman dito sa kanyang gulong,
May sukat siya na 70 by 90 by 17. Naka-mag-wheel tayo dyan. Makapal ang mga stem. At naka-tube type pa tayo dito mga kabiyahe. Gear shifter, ayan. Naka-chrome tayo dito. Ito yung appearance ng gear shifter niya. At yung foot peg ng ating rider. Yung kanyang side stand, center stand, foot peg ng ating pillion, at naka-silver yung kanyang stem at alloy yan. Yung gulong niya sa likuran mga kabiyahe, ang tatak ng gulong na ginamit ay MVP Star. Yan yung tatak ng goma. At may sukat na 80 by 90 by 17. Ayan. Naka high speed sprocket tayo dito mga kabiyahe. 37 teeth mga kabiyahe. At yung chain natin dito, standard ang nakalagay. At meron din tayo ditong chain guard o chain cover para hindi siya nadudumihan. Ito naman yung fender mga kabiyahe. Hard plastic. Makunat ito mga kabiyahe. Yung ganitong klaseng plastic, makunat yan. At dito sa taas may Suzuki na decals. At yung lagay natin ng license plate. Yung ating ilaw dito sa ating taillight. Naka-bulb type tayo dyan. Turn signal. Tsaka yung taillight natin. Ayan, bulb type yan. Braking system natin dito mga kabiyahe sa likuran. Naka-drum brake. So ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng upuan at yung texture niya mga kabiyahe. Sa tingin ko, anti-scratch ito mga kabiyahe. Anti-kalmot ng pusa. Kasi parang ganito rin yung ano ko yung nakakabit sa motor ko. Maganda. Maganda tong ano to mga kabiyahe, itong leather na to. Anti-kalmot ng pusa to. At maganda rin to sa mga jeans. Makapit. At yung pumi niya, malambot. Hindi masakit upuan. Tingnan natin mga kabiyahe yung under seat box niya. Meron siya ditong maliit na under seat box. Kasi lang dito ilagay yung ating tools. Kapote, pwede rin dyan. At ito naman yung tangke natin, lagayan ng gasolina. At yung appearance ng grab bar natin. Ayan, matte black din yan. At alloy yan mga kabiyahe. Yung front brake lever natin, malambot din. Kahit isang daliri, kayang-kaya. At isa lang ang switch dito mga kabiyahe, yung electric lang. Ayan. Itong metal na ito, yung ating brake master. At dito sa kanyang instrument panel, ang makikita natin dito, ito, mayroong Suzuki dito na yung logo at yung kanyang RPM, kilometer. Ayan, yan yung makikita. Meron tayo ditong fuel gauge. Ayan, may turn signal, merong gear indicator. Ayan, at meron din tayong light indicator. Pagdating naman dito sa kaliwa mga kabiyahe, meron tayo ditong high and low beam, turn signal, horn, yung kanyang choke. Pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang specs, kanyang engine, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valve, 4-inch stroke, 53.5 mm by 48.8 mm. Max power, 5.6 horsepower at 7,000 RPM. At ang kanyang max torque, 9.0 Newton meter at 4,000 RPM. Displacement, 109.7 cc. Fuel system, carburetor type. Cooling system, air-cooled. Starting system, electric at kick. Transmission type, 4-speed constant mesh. Ignition, DC, CDI. Compression ratio, 9.6:1. Ito naman mga kabiyahe, yung position natin dito. Gawin nyo akong reference para sa unit na ito. Naka-flat footed tayo mga kabiyahe dyan. Ang height natin, 5'6". Ayan. Kayang-kaya ito ng mga 5'3", kahit 4'11 ka pa. At yung kanyang turn radius, malaki rin at malambot i-maneuver. So yun mga kabiyahe, yun yung review natin sa unit na ito. Bago tayo magtapos, ako po muna ay magpapasalamat sa staff ni Ma'am Ai. Dito nga yan sa Motorlandia, Molino Tres, Bacoor, Cavite. At shout out na rin po sa iyo po na nanonood. Shout out, maraming salamat po. At sa lahat ng sumusuporta sa Biyahe ni Frank, YouTube channel, Facebook at sa TikTok. At shout out po kay Sir Randon. Shout out din po kay Sir The Handyman, Emiliano Gubat, at si Christian Kalinaya. Ayan, shout out po. At kay Sir Emmanuel Panesa. Ayan, shout out po. Kita-kits muli tayo. Biyahe ni Frank. God bless.